Binaha ang ilang barangay sa lungsod ng Tuguegarao dahil sa malakas na pag-ulan dulot ng shear line o ang pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin. Ang detalye sa balitang pambansa ni April Racho ng Radyo Pilipinas, Tuguegarao. Sa tuwing nararanasan ng malakas na pag-uulan kahit pa man walang bagyo, pinangangambahan ang pag-apaw ng tubig sa mga kailugan dahil na rin sa posibilidad ng pagbaha sa mga kabahayan. Hindi rin madaanan ang mga kalsada at mga tulay gaya na lamang dito sa bahaging ito ng Centro Gest ng siyudad ng Tuguegarao na unang nababaha sa tuwing may bagyo o malakas na pag-uulan. Kabilang narito ang pamilya ni Ginang Nurhaya Sabdula na mahigit 20 taon nang nakatira sa syudad at maraming taon na ring nakakaranas ng pagbaha. Hindi lamang ang kanilang bahay ang pinoproblema nila kundi maging ang kanilang hanap buhay dahil ibig sabihin ng kanilang paglikas, wala na naman silang kita. Sa katunayan ngayong ikalawang bahagi pa lamang ng taon, 4 na beses na silang nakaranas ng pagbaha at 4 na beses din kinailangan nilang iakyat ang kanilang mga mahalagang gamit. Kaya nga pang-apat na to, pagod na kami sa kakabakwit. Ano na yung Sinasabi ginagawa nung po mga natin? na magligpit na kayo para makapunta na kayo sa evacuate. Kaya yun, na kami. Nag-iipon na ng mga damit. Ang pamilya Sabdula ay isa lamang sa mahigit 100 pamilyang lumikas at nananalagi pansamantala sa Tuguegarao East Central School na isa sa mga nagsisilbing evacuation center sa lungsod. Dahil sa nararanasang pag-uulan, nananatili sa blue ang alert status ng Emergency Operations Center ng Cagayan Valley Regional Disaster Risk Reduction and Management Council para masiguro ang kahandaan ng rehiyon mula sa epekto ng nararanasang sama ng panahon. Ang status na ito ay simula pa ng i-downgrade ng Council matapos ang pananalasa ng Bagyong Pipito noong buwan ng Nobyembre. Mula sa Radyo Pilipinas, Tuguegarao, April, Salukon Racho para sa Balitang Pambansa.